Okay, mga kababayan, kumusta po kayo? Marami pong mga magagandang balita ngayon. At ang pinakamagandang balita na siguro ay ito nga po na pagkaka-clear sa pangalan ni Senator Leila de Lima. Alam niyo itong Senator Leila de Lima, noong panahon na ito ay hinuhusgahan sa mga drug cases, ako ay napaniwala. Ngayon na lang po ako parang natauhan nitong panahon na ng Marcos administration, kung saan napatunayan na wala naman pala talaga siyang kasalanan. Kaya napakatindi po talaga ng mga ginawa ng dating administrasyon, yung Duterte administration. Imagine, 7 years ang nasayang sa buhay ng isang tao na inakusahan, ipinakulong na wala namang palang kasalanan. Napakalaking bagay po yun sa isang tao. Imagine, 7 years. 7 years na nagdusa ka, wala ka namang kasalanan. Biruin mo, nakulong siya, ilang taon pa lang ba si Leila de Lima noon? 50 plus lang siguro mga mid-50s. Tapos, lumabas siya sa kulungan, senior citizen na. Diba? Kaya alam nyo, sa totoo lang, dapat po talagang itong Duterte na ito, magbayad po ito sa mga kasalanan niya. Hindi lang kay Leila de Lima, kundi sa lahat ng mga biktima niya. Okay, pero hindi po yan ang pinaka-topic natin sa ngayon, mga kababayan. Napasadahan ko lang kasi ito ang trending balita sa ngayon. Itong paglaya nga, pagkaka-clear ng kanyang pangalan sa usapin ng mga inakusa sa kanyang mga drug involvement na hindi naman pala. Ang gusto ko pong pag-usapan ngayon, itong nababalita na para sa akin good news Itong napapabalita na namumroblema itong si Senators Bongo at Bato de la Rosa. Dahil sa siguro na nafe-feel na nila, nararamdaman nila ang hatred ng taong bayan sa grupo nila ng mga DDS. Kasi namumroblema dahil sira na yung pangalan ng partido nila. Pinoproblema nila yung pagtakbo nila sa susunod na eleksyon, itong 2025 midterm elections, kasi gusto pa nilang tumakbo bilang senador. So namumroblema sila kasi wala silang mapuntahan, wala silang partido, walang partido na gustong umampon sa kanila. Bakit kayo magpapaampon? May sarili kayong partido. Yung partido PDP na tinanggal nyo ang laban. Di ba? Kayo doon, magkakasama kayo doon, si Bato, si Bongo, si Robin Padilla, si Tolentino, si Philip Salvador, Robin Padilla. Tapos di ba malakas kayo? Kandidato ng PDP mga artista, si Willie Revillame saka si Philip Salvador. Ba't kayo naman problema sa partido? May partido kayo Di ba mga kababayan? Kasi siguro nararamdaman na nga nila na malabo na po na suportahan ng taong bayan, ng mga botante, itong partido ni Digong. Kasi nga, bistadong-bistado na sila.
Bistadong-bistado sila sa mga kabalbalan na nangyari, pinaggagawa nila. Imagine, ang pinakang mabigat na problema po na ipinamana ni Duterte sa atin ay itong gulo dyan sa West Philippine Sea. Pangalawa, itong Pogo. Pangatlo, itong mga human rights violations na ito. Pero mga kababayan, parang, kayo ba mga kababayan, naniniwala ba kayo na namumroblema sila? At ito na nga ang nakakatawa po kasi, parang nagpaparinig sila sa ibang mga partido or kahit na dito sa partido ni Pangulong Bongbong Marcos. Sorry. Kasi nga 'di ba, open sa kampo ni PBBM yung mga partido na gustong makipag-sanib puwersa. Grand Alliance na sumali na nga itong NPC, yung Lakas CMD. Basta mga major na political parties ay parang nag-uniteam sila ngayon. Uniteam part 2 ba ito? Parang ang salitang uniteam parang nakakatawa. At alam niyo mga kababayan, pati nga itong si Amy Marcos nagpaparinig na rin na isali sa lineup ng partido ni PBBM sa senatorial slate. Ang kakapal naman, ito lang masasabi ko mga kababayan itong mga nagpaparinig na ito na mga kabig ni Digong, si Amy Marcos, si Bato, si Bongo, pati nga si Cynthia Villar, si Cayetano, gusto nang makijoin. Ito lang ang masasabi ko, ang kakapal ng mga mukha, mga kababayan. Napakakakapal ng mukha. Matapos ninyong sira-siraan si Pangulong Bongbong Marcos, kinukontra-kontra nyo, matapos kayong nakakampi kay Kibuloy at kay Duterte, ngayon parang tinatalikuran ninyo sila. Tapos makikianib kayo dito sa partido ng presidente. Kasi nga naman, kung nakaanib sa partido ng Pangulo, siyempre, libre gastos. Tapos, may malakas na possibility na manalo. Ito lang ang sasabihin ko. Mga kababayan, siguro ko kayong mga nanonood sa akin, siguro ko kukumporme kayo, na ito pong mga traidor na ito, itong mga kampo ni Digong na ito, na nagpaparinig na sila'y ampunin, makikigrupo sa partido ni PBBM, alam nyo mga kababayan, kahit na isali pa yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa senatorial slate nila, sa ticket nila, taong bayan po ang magdidesisyon. Ako mismo, kahit na itaas pa ang kamay niyan ni Pangulong Bongbong Marcos, itong mga dating mga kapanalig ni Digong, mga pro-China, pro-Kibuloy, pro-Duterte, pro-China, tapos makikijoin sa partido ng Pangulo. Kahit na itaas pa niyang kamay niyan, isali pa yan sa ticket ng partido ni PBBM sa Grand Coalition na yan. Ewan ko lang. Pero sa mga naobserbahan natin ngayon, ako mismo, kahit na si Amy Marcos, hindi ko iboboto yan. Kung ano ang pinaggagawa ninyo nitong nakaraang 2 taon,
yan ang magre-reflect. Yan ang yan ang basihan ng desisyon ng taong bayan kung kayo iboboto. At saka, maidagdag ko lang, itong si Bongo at saka si Bato de la Rosa, napaka-ambisyoso naman, napaka-assuming. Bakit pa kayo, tatakbo pa talaga kayo? Uli? Nakatikim kasi mga kababayan, nakatikim ng buhay senador, na kahit walang laman ng utak, ang laki ng mga inuuwi, mga take-home na pera. Diba? Hindi lang milyon yata, bilyon pa. Ano bang nagagawa niya sa bayan natin? Ano bang mga batas ba ang nagawa niyan? Ito si Bongo, ito si Robin Padilla, ito si... kahit si Amy Marcos. Ano bang ginawa niyan for the past 2 years? Tapos ito, tatakbo uli. Sige, ayan mo si Amy Marcos kasi talagang political, ano talaga yan eh. Political clan talaga yan eh. Pero itong si Bongo, saka si Bato de la Rosa, mga kababayan, bakit yan naging senador? Ito muna ang tanong. Bakit, paano sila naging senador? Kung tutuusin eh, kung pagbabasehan yung utak, wala namang utak ang dalawang to. Ito mo rin, ultimong pag-validate ng legal document eh, magbabase sa butas ng puncher. Ito namang si Bongo, susko, Committee on Silence din ito eh. Ngayon lang ito medyo naririnig natin ang boses nito dahil malapit na ang eleksyon. Tsaka, narinig man natin ang boses ni Bongo, hindi naman tungkol sa trabaho bilang isang senador, hindi naman dahil sa mga issue, mga prinsipyo o mga tungkol sa paggawa ng batas, kundi kaya lang naman natin narinig yan dahil sa sinagot niya yung patutsada sa kanya ni Basti Duterte, di ba? Tapos, sobrang kaplastikan. Kesyo, mas mahalaga daw sa kanya yung kapakanan ng taong bayan, ng mga Pilipino, kaysa sa sarili niya. Kung hindi pa natin alam, kala mo naman mapapaniwala yung mga Pilipino diyan sa mga pinagsasasabi. Di kami naniniwala kahit ni katiting, Bongo. Mayaya naman kayong dalawa, oy. Ikaw, Bongo, saka Bato de la Rosa, mayaya nga kayo. Ang kapal pa ng apog ninyo na tumakbo uli. Wala naman kayong nagawa dyan. Wala naman kayong pakinabang dyan sa Senado. Pareho kayo ni Lito Lapid, na isa rin na makapal din ang mukha, natatakbo pa rin. Naghahakot lang kayo lahat dyan ng pera eh. Hindi na nakontento. Nagkamal na kayo ng maraming salapi dahil yan sa pagiging senador ninyo. Dahil sa pagiging pagkakakabit ninyo sa pangalan ni Duterte. 'Di ba? Hindi pa rin kayo busog. Gusto pa rin tumakbo. Assuming masyado. Huwag na kayong mag-aksaya, huwag na kayong mag-abala pa. Hindi kayo iboboto ng mga Pilipino. Dahil yung mga utak ninyo, utak traidor. Ikaw, Bato, Bongo, Amy Marcos. Ako mismo hindi ko kayo iboboto. Hindi ko naman kayo dati binoboto eh. Kasi Amy, binoto ko yan nung nakaraan. Pero ngayon hindi na. Excuse me. Kahit na natural isasali yan ni Pangulong Bongbong
pangalan niya ni Amy, isasali siyempre yan sa senatorial slate niya. Por sobre na lang. Por sobre. Dahil sa siya ay kapamilya. Siyempre nga naman, masama namang tingnan na hindi siya isasali ni PBBM sa kanyang grupo. Pero mayaya ka, Amy Marcos, ang kapal naman ng mukha mo. Di ba parati mong kinakalaban si Bongbong Marcos sa mga policy niya, mga programa niya? Tapos ngayon, makikisali-sali ka? Bakit? Di ba nakatira yan si Bongbong Marcos sa Malacanang? Kung saan may mga demonyo doon? Ikaw mismo nagsabi niyan. Ilang beses mo na sinasabi yan. Napapaligiran si Bongbong Marcos ng mga demonyo dyan sa Malacanang. Inggit ka lang kasi hindi ka nakatira sa Malacanang. Yun lang yun. Di ba? Sobra kang inggitera. Pangit na yung mukha mo, pangit pa yung ugali mo eh. Ang kapal ng mukha. Mga kababayan, sa totoo lang, huwag nyo iboboto yan. Basta pro-China, traidor sa bayan. Hindi na dapat yan dinidignify pa. Ang kapal nitong tatlong ito, kapal na mukha nitong tatlong ito eh. Si Amy, si Bongo, si Bato. Nagpaparinig na isali. Nagpaparinig na ampunin ng partido ni PBBM. Ang kapal. Alam niyo naman kasi si Pangulong Bongbong eh, kumbaga, ano siya eh, ayaw niyang mapulaan na masungit siya or wala sa kanyang masamang tinapay. Pero, ito lang ang masasabi natin mga kababayan, kahit na ikampanya pa yan, isigaw pa yan, itaas pa ang kamay niya ni Pangulong Bongbong Marcos. Never again. No way. Never again. Sa inyo ko i-apply ang never again. Diyan kay Amy. Sa kanyang mga kabig ni Digong. Di ba mga kababayan? Tama, hindi? Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang at akad sa lagayan ng sinasabi ko, ipaglaban natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. At ang isang paraan ng paglaban para sa bayan ay huwag iboboto ang mga pro-China na traidor sa bayan. Di ba?